nga ba ang natitirang mga legal na hakbang na pwedeng gawin ni Bato de la Rosa? Kasi kanina lamang ay dumalo si Bato de la Rosa, lumitaw na, nagpakita na sa Senado dahil mayroong hearing. At nandun, binati pa nga ni Amy Marcos na hindi ka natakot. Natatawa nga si Amy. Sabi ni Bato, hindi ako takot, pero yung mukha niya takot eh. Mukhang takot na takot. Well, mamaya bigyan natin ng reaction tong video na to. Atin muna panoorin. 2 linggo matapos niyang sabihing pinag-aaralan niya ang posibilidad ng pagtatago kung maglalabas ang International Criminal Court ng arrest warrant para sa kanya. Nagpakita si Senador Bato de la Rosa sa Senado. Dumalo siya sa 2 hearing sa Senado kanina. Kaya naman reaksyon ni Senadora Amy Marcos. Si Senador de la Rosa ang hepe ng Philippine National Police na nagpatupad ng madugong war on drugs ng Duterte administration na basihan ng asuntong crimes against humanity laban sa dating Pangulo. Sabi ng Senador, wala raw siyang ideya ukol sa warrant of arrest sa kanya. Pero kung sakali, naghahanda na raw siya para sa kanyang mga legal na hakbang. Naghahanda tayo. In fact, yung ginawa nga natin na petition sa Supreme Court, di ba, pending pa. Hintay natin yun. Ito ano nga ba ang mga natirang mga legal remedies ni Bato de la Rosa? Well, hindi kasi yan kakatigan ng Supreme Court. Nandyan si Boying Remulla eh. Loyalista ni Marcos yun. Kaya hindi pwedeng bigyan ito sila ng mga kahilingan nila. Kaya ito ang last resort ni Bato ay talagang magtago dyan sa Senado under the protection of Chis Escudero, Senate President. Siya lang naman makapagbigay ng proteksyon dyan. Pero merong kondisyon, di ba? Kapag lalabas siya sa Senado, ay pwede siyang hulihin ng Interpol. At meron lamang 5 buwan na pwede siyang magtago sa Senado under the protection of the Senate. Kaya limitado ang kalayaan ni Bato dyan sa Senado. Pero sa tingin ko, itong pagpapakita ni Bato, itong paglitaw niya, galing sa pagtago niya ng 3 linggo, sa tingin ko ito yung na-realize niya ang lahat na mas maganda pa na magpakita na lang siya para hindi sabihing duwag siya at takot sa ICC. Kasi nandoon na nga yung kanyang amo. Nandoon na si Digong, bakit hindi niya samahan? Eh may sinabi nga siya, di ba, bago siya magtago, na kapag hindi sila nakakuha ng TRO, ay sasamahan niya ng matanda doon daw sa silda ng Dahig. Kaya itong hinihintay natin kung voluntary ba na susurinder si Bato. Kasi ang maganda kapag voluntary kang sumurinder ay pwede kang bigyan ng interim release. Ibig sabihin yung pansamantalang kalayaan. Yan ang magandang gawin ni Bato. Siya yung kusang pupunta sa Dahig, surrender doon para mabigyan siya ng interim release. Parang kalayaan na rin yun pero limitado pa rin. Okay, so eto, balik tayo sa ating video courtesy sa atin ng GMA. That's one of my preparation. Yung ginawa natin petition sa Supreme Court. Ingit ng Senador, hindi niya kinikilala ang jurisdiksyon ng ICC. If yung warrant na yan ay galing sa ICC, to hell with them. Pero kung warrant na yan ay galing sa ating local court, respetuhin ko yan. Ayan, mukhang wala pa ring utak eh. Kapag galing daw sa ICC, hindi niya respetuhin. Mas mataas na level ang ICC. Kung basketball pa yan, yan ay NBA. At ang Pilipinas ay PBA. Di ba? Bakit hindi niya respetuhin? Batas ng international yan. ICC at Interpol. Kaya kung may warrant ka sa ICC, ay pwede kang ulihin yan. Kasi batas ng international law yan eh. International Court. Kaya kung nandoon na si Digong, nagawang hulihin si Digong, bakit hindi magawang hulihin si Bato? Di ba? Kaya dapat kay Bato ay para hindi magtampo si Digong,
sa kanya ay habol na siya doon mismo at voluntaryo na pumunta doon para at least hindi ma-stress si Digong doon, merong kausap. Siya yung kanang kamay sa tukhang eh. Dapat nandun siya. Kasi ano yan eh, one for all for one yung ginawa nila. So kung magkabuliliasuhan, katulad ngayon, dapat sama-sama sila. Bakit si Bato magtatago? Meron na naman siyang opsyon. Sariling opsyon niya na kailangan ay dito lang siya litisin sa Pilipinas. Yun ang sabi niya eh. At kapag international court, ayaw niyang sumurindir, magtago siya. Bakit siya matatakot? Inando na si Digong eh. Meron na siyang kasama doon. Siguro malaki ang atraso ni Bato sa ICC. Takot eh. Nandun na kasi yung amo, nandun na yung sample. Kailangan doon, samahan na lang para patas, di ba? Mga kababayan, ano sa palagay nyo? Bakit lumitaw si Bato ng kanina lang lumitaw ito sa nagpagita sa Senado? Ano kaya ang kanyang pinahiwatig? At ano ang kanyang gustong gawin? Atin bigyan ito ng konklusyon pagkatapos nitong video. Kapag galing sa Supreme Court o galing sa RTC, respetuhin ko yan. 2018 nang mag-withdraw sa Rome Statute ang Pilipinas na naging epektibo noong 2019. Dati nang sinabi ng ICC na sakop nito ang mga umano'y krimen na ginawa noong mga taong miyembro pa ang Pilipinas ng Rome Statute. Sa ngayon, wala pa raw komunikasyon si De La Rosa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakapit sa ICC detention cell sa The Hague, Netherlands. Ito kung ako si Digong ay pagmumurahin ko na tong Bato na ito. Hindi ito magiging siguro tong si Bato kung hindi tinulungan ni Digong, di ba? Si Digong ang ano niyan eh. Pati yung si Bongo, dapat samahan nila. Dalawa sila ni Bato doon si Digong. Kasi itong si Bongo, pangatlong batch pa ito na arestuhin. Ang pangalawang batch si Bato at saka yung isang general. Yun ang sabi ni Trillanes. Itong dalawa talaga, Albayalde at saka itong si Calvo. Ayan ang mukha walang tulog Klarong-klaro sa mukha eh. Hindi na yung, di ba makintab yung ulo niya? Ngayon hindi na makintab eh. Baka yan na problema yung kintab sa katatago, di ba mga kababayan? Itong sinabi niya na legal remedies, wala nang legal remedies eh. Kasi ang legal remedies ay yung TRO na hiningi nila sa Supreme Court. Pending eh. Siyempre pending yan. Sinaano yan eh. Boyeng Rimulya eh. Alam naman natin, Rimulya ay loyal yan sa gobyerno. Kaya hindi talaga sila bibigyan ng TRO dyan. At ngayon, si Bato ay nandyan na sa Senado. Ibig sabihin, dyan na siya magtatago. Hindi na yan lalabas siguro. Baka hindi na yan uuwi. Diyan na yan. At alam niya na sa sarili niya na kapag nandyan ang Interpol ay sasama na lang siya para mapanindigan niya yung sinabi niya kay Digong na hahabol siya sa The Hague at alagaan niyang matanda kapag hindi sila makakuha ng TRO sa Supreme Court. Ayan, so yan ang ating abangan mga kababayan. Ang mga salita ni Bato kung kanyang panindigan ito. Pero kung siya ay magtatago muli ay magmukhang pugita na talaga siya. Napansin niyo yung pugita octopus. Kapag nagtatago yan, halos hindi yan makikita, di ba? Kasi camouflage ganito rin to. Pag nagtatago to, doon yung hanapin to sa mga pakwan. Kasi ang ulo nito parang pakwan no, makintabo. Doon to magtatago sigurado. Parang octopus lang no, camouflage. Kaya yan, come to realization. Finally, na-realize na ni Bato na oras na siguro para magpapusas. Ngayon, sabi niya kay Trillanes, ay samahan daw siya ni Trillanes at si Trillanes mismo ang magpusas sa kanya. Kaya tingnan natin kung tatawagan niya si Trillanes para pusasan siya
at tulungan na magdala doon sa ICC. Well, ito ang latest kay Bato de la Rosa. Ito sa ABS-CBN News. Bato ready to join Duterte at The Hague if all legal options fail. So ayan, ito yung latest ni Bato. Kapag ang mga legal option ay hindi pwede, ay ready na daw siya na samahan si Digong doon sa detention cell. Ito, mukhang ano na oh. Hindi mo na mababasa yung mukha. Abstract na yung mukha niya. Ito, Manila, Senator Ronald Bato de la Rosa said Wednesday he's ready to join former President Rodrigo Hindi ko Duterte nga alam eh. Saan In the pinaglalagay eh. in the Netherlands Pati if all tsinelas ko legal nawawala. remedies are exhausted. Kapag hindi pa pwede, ay pupunta na siya ng dahig siguro. Baka voluntary na itong pupunta doon. The Supreme Court said De La Rosa and Duterte, who sought a temporary restraining order from the court on Tuesday, had failed to establish a clear and unmistakable right for immediate issuance of TRO. Wala nga, walang TRO eh. Supporters had hoped the court would issue TRO before chartered flight left the Philippines to bring Duterte to the Netherlands. Luma na pala ito ng news eh. So ito ang itong huling sinabi ni Bato. Okay mga kababayan, ito yung huling pahayag ni Bato de la Rosa bago siya nagtago. Ito sabi niya, Bato ready to join Duterte at The Hague if all legal option fail. Nag-fail ang mga legal option eh, kasi hindi sila binagyan ng TRO ng Supreme Court. Ito, Senator Ronald Bato de la Rosa said Wednesday he is ready to join former President Rodrigo Duterte in The Hague if all legal remedies are exhausted. Ngayon, exhausted nga eh, ang all legal remedies. Ang TRO ay hindi inisyu ng Supreme Court, kaya nadala si Digong doon sa The Hague. So ito, if all legal remedies are exhausted and still justice is no avail, then I don't want my family to suffer from cops looking for a heartbeat. Yan ang sabi niya. I am ready to join the old man hoping that they would allow me to take care of him. Ayan ha, panindigan mo yan Bato ha. Sabi mo, alagaan mo si Digong oh. Hahabol ka doon ha. Oy, bakit nagtago ka? Diba? At sumipot ka ngayon bago lang. Baka na-realize ni Bato na it's time to go to The Hague para samahan ng kanyang padrino. Diba? De La Rosa main office of the Senate building is closed. Ano? Sarado sa ngayon. Ito yung ito yung panahon na nagtago siya. Sarado ang kanyang opisina. Kaya kay Bato, ito sabi ni Bato, hindi ako nagsisisi. In fact, nagpapasalamat pa ako. Wala akong babaguhin. Kaya nga ako nagiging senador dahil doon sa tukhang, dahil sa drug war. I don't regret it. In fact, I am thankful. I would not change a thing. Became a senator because of the drug war. Doon ka nga sumikat eh. He also dismissed the claims that thousands were killed in drug war. Actually, ang official data ay 6,000 plus. Kahit 6,000, marami pa rin yan, di ba? But then again, alam mo kung hindi mo seryosohin yung war on drugs, walang war na mangyayari. Patuloy ang drugs. Walang war, so kailangan talagang, alam mo na, seryosohin, i-addit. Actually, the official data is just more than 6,000. Eh kung 6,000 yan, ang dami-dami na yan. But you have to take this seriously without the drug war. So ito yung pahayag ni Bato na bago siya nagtago, nasamahan niya si Digong kapag hindi nila
hindi sila nakakuha ng TRO sa Supreme Court. Hindi nga sila nakakuha eh. Kaya bakit hindi niya samahan ngayon pa? Bakit nagtatago pa siya at kailangan pa niya ng mga legal option na naman? Iubos na ang legal option eh. Nauubos na. Kaya siguro ito lumitaw sa Senado. Sa tingin ko, lumitaw ito para magpapahuli na. Para tutuhanan niya yung sinabi niya na samahan niya ang matanda doon sa dahig at alagaan niya. Alright, so yan ang aking may bahagi sa inyo mga kababayan. Tungkol dito kay Bato na palapit na ang kanyang nahuhuling araw sa Pilipinas dahil kukunin na rin ito ng Interpol. Kaya nagkaroon na ng wrinkles yung ano niya eh, yung noo niya. Saka yung pisngi niya may mga wrinkles na oh. Eh baka next week dadami pa yan.